It's na. Mr. Sebastian, tigilan mo na ang kakakatitig mong iyan sa akin, ha? Kanina ka pa ah. Gusto mo bang tusukin ko iyang mata mo? Naiinis kong singhal sa kakambal ng crush kong si Senyorita Butter na Kobe daw ang pangalan. Nandito kami sa dining area at hinihintay namin ang pagkain na isi-serve sa amin ng mga kasambahay ng mga Montenegro. Kung hindi lang ako gutom, wala talaga akong balak na magtagal dito sa dining area habang kaharap ang mayabang na Kobe Sebastian na ito. Gwapo sana kaya lang saksakan ng sama ng ugali. Malayong-malayo siya sa ugali ng maganda at mabait na si Senyorita Butter. Imagine, siya na nga ang nakabanga sa gamit kong owner-type jeep, siya pa ang galit kanina. Ako pa ang sinisi niya at kung ano-anong mga masasakit na mga kataga ang lumbas sa bibig niya. Kesyo kasalanan ko daw at ang tanga-tanga ko. Nakasalanan ko dahil bumiyahe ako ng pundido ang ilaw ng jeep sa madilim na kalsada na sakop ng San Rafael. Willing naman akong mag-sorry kaya lang siya itong nauna na magsungit eh. Kesyo bulok ang sasakyan ko at nasira daw ang unahang bahagi ng kotse niya. Nakakainit lang ng ulo. Imbes na ako ang kumustahin niya ang sasakyan niya ang una niyang na-check. Sa bagay, ano nga ba ang panama ko sa sasakyan niya na mas mahal pa yata sa presyo ng buhay ko? Naka-Ferrari siya na alam kong kahit na habang buhay akong magtinda ng isda sa palengke, hindi ko kayang tumabasan ang presyo ng naturang sasakyan. Bakit ganyan ka manamit? Lesbian ka ba talaga? So, babae din ang hanap mo. Meaning mahaba ang dila mo, nakangisi niyang tanong sa akin, habang titig na titig siya sa akin. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko din tuloy mapigilan na mapayakap sa aking sarili, lalo na at napansin kong hindi sa mukha ko siya nakatitig kundi sa may dibdib ko. Parang bang sinusukat sa pamamagitan ng titig niya ang size ng boobs ko. Yes, ang boobs ko talaga ang pinagmamasdan niya eh. Heist, alam ko naman eh. Aminado ako na may malaki akong hinaharap na pilit kong tinatakpan sa pagsusuot ng maluluwang nut shirt. Pero bumubukol talaga ang boobs ko eh. Cup tea ako at alam kong kahit na anong tago ko hindi talaga siya maitago. Masakit din naman kasi kung ipitin. Kapag makaipon ako, itong boobs ko talaga ang una kong ipapatanggal. Bahala na. Hindi pa alam nila nanay at tatay ang tunay kong sekswalidad pero matatangap din naman siguro nila ako. Lalo na at mahal naman nila ako. Siguro naman susuportahan din nila ako sa lahat ng nais ko. Your eyes, Mr. Sebastian, kung saan nakatitig. At anong mahabang dila ang sinasabi mo dyan? Ano ang palagay mo sa akin, aswang, naiinis kong bigkas sa kanya? Sumusobra na talaga ang lalaking ito. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya na akong ininsulto sa halos 2 oras na nakilala ko siya. Pinagtaasan niya lang ako ng kilay bago binawi ang pagkakatitig sa may dibdib ko sabay sandal sa kahoy na upuan ng dining area. Kayong mga lesbian, hindi ba dila ang ginagamit niyong sandata para mapaligayan niyo ang partner niyo? Saka hindi kasalanan ng mata ko kung bakit feeling ko wala kang suot na bra ngayon, nakataas ang sulok ng labi niya habang sinasabi ang katagang iyon. Kaagad namang naninigkit ang mga mata ko sa inis dahil sa binitiwan niyang salita. God, kakambal ba talaga ng crush kong si Senyorita Butter ang lalaking ito? Bakit napakasama yata tabas ng dila niya? Bakit piling ko manyakol siya? Bakit napakawalang kabuluhan ang lumalabas sa bibig niya ngayon? Saka, mali siya. May bra ako. Wala nga lang padding dahil mas lalong nadadagdan ang size kapag gagamit pa ako ng foam. Pero hindi laylay ang suso ko ha. Tayo nga eh dahil kahit lesbian ako, virgin pa ang katawan ko. Mapababae o lalaki, wala pang nakahawak at nakakita. Kay Senyorita Butter pa lang din naman ako crush at hindi ko pa rin nag-iisay na manligaw ng babae dahil ayaw ko din munang ipaalam kila nanay ang tunay kong sekswalidad. Hindi pa ako ready. Naiinis man, hindi ko na siya sinagot pa. Sakto naman na inihain na sa amin ang pagkain na iniluto pa yata ng kusinera ng mga Montenegro. Mukhang nagluto pa talaga sila siguro dahil special na bisita itong si Kobe. Sampid lang ako at nadamay lang ako sa pinagsisilbihan nila ngayong gabi. Dahil sa gutom, itinabi ko na muna ang hiya ko. Magana akong kumain at pilit na iniignora ang presensya ni Kobe. Sa totoo lang, pogi talaga siya. Magkahawig sila ng crush kong si Senyorita Butter. In short, boy version siya ni Senyorita, kaya lang hindi sila magkasing ugali.
Mas hamak na mas mabait si Senyorita Butter kumapra sa bastos na lalaking ito, na nasa harapan ko na ilang beses ko nang nahuli na sulyap sa akin habang kumakain kami. Feeling ko tuloy may mali sa akin. Feeling ko din lihim akong pinagtatawanan ng lalaking ito. Hayast, kung hindi lang siya kapatid ni Senyorita Butter, ay sarap tusukin ng mga mata niya. Habang kumakain kami, hindi ko tuloy mapigilan ang mawalan ng gana. Paano kang gaganahan kung ganitong hayagan ang ipinakitang pagtitig sa akin ng lalaking kaharap ko? Hindi ako sanay sa ganito at lalong hindi ako sanay na makasabay ng isang estranghero sa hapagkainan na para bang binabasa ang pagkatao ko. Bukas na ang kapitsahan sa lugar namin at gustuhin ko man umalis ngayong gabi dito sa mansyon ng mga Montenegro, hindi pwede. Pag-uusapan pa namin ng Kobe na ito ang damage ng sasakyan ko. Kahit bulok iyon, hindi pwedeng I let go dahil iyon lang ang ginagamit naming transportation tuwing nag-aangkat at nagde-deliver kami ng isda. Masisira ang kabuhayan namin kaya i-insist ko talaga sa Kobe na ito na ipag-aawan niya ang sasakyan namin dahil wala kaming pera pampagawa noon. Heist, kailan kaya ako yayaman? Ang hirap talaga kapag mahirap. Pagkatapos naming kumain, ang mayordomang si Manang Laura na ang naghatid sa aming dalawa ni Kobe sa kwartong gagamitin namin. Nag-suggest na nga ako kay Manang Laura na kung pwede sa servants' quarter na lang ako magpalipas ng gabi, kaya lang sinabi niya sa akin na kabalin-bilinan daw ni Senyorita Butter na sa guest room daw ako dalhin. Wala akong choice kundi ang sumama na para hindi na humaba ang diskusyon. Napansin ko na naman kasi ang inis na kaagad na bumalatay sa mukha ni Kobe habang nag-usap kaming dalawa ni Manang. Pagod na siguro siya at gusto niya na din magpahinga. Kaya lang naman sana ako nag-suggest na sa servants' quarter magpalipas ng gabi dahil nakakahiya kung sa guest room pa. Hindi naman ako bisita at first time ko din ito. Ipinanganak akong isang kahig at isang tuka at sanay ako sa hirap. Katunayan niya, simula noong nagkaisip ako sa palengke nang umiikot ang buhay ko. Nakaka-absent lang ako sa palengke kapag may pasok ako ng school. Magkatabing kwarto ang ipinagamit sa amin ni Manang Laura. Sa unang kwarto si Kobe at ako naman sa pangalawa. Magla-lock na lang siguro ako ng room dahil wala talaga akong tiwala sa mga titig na ipinukol sa akin ng Kobe na ito eh. Pusong lalaki ako at babae pa rin ang tingin sa akin ng mga lalaking manyakol. Dahil nga sa katawan ko at boobs ko. Heist? Sige na Nicole. Pumasok ka na sa loob. May bihisan ka na din dyan kaya pwede kang maglinis ng katawan mo bago ka matulog, narinig kong bigkas ni Manang Laura. Wala sa sariling inamoy-amoy ko ang sarili ko at ganoon na lang ang pagkalukot ng aking mukha nang mapansin kong masyado nang ang visible ang amoy ko. Pinaghalong amoy palengke at amoy pawis. Salamat po Manang, pilit ang ngiting sagot ko kay Manang. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa loob ng kwarto isinara ang pintuan. Sinigurado ko pang nakalock iyon bago ko inilibot ang tingin sa paligid. Grabe pala talaga ang mga mayayaman. Guest room lang tapos ganito ang ayos ng kwarto. Para akong nasa 7-star na hotel ah. Sana all na lang talaga mayaman, mahina kong bigkas habang dahan-dahan na naglakad patungo sa isa pang pintuan ng nakasarado. Dahil sa curiosity, pinihit ko ang seradura at pagkabukas ng pintuan ng kwarto, kaagad na tumampad sa mga matagi ang banyo. Ang galing kahit guest room may sariling banyo. Kung ganoon, pwede pala akong maligo, mahina kong bigkas at mabilis na pumasok sa loob. Lalong lumuwang ang pagkakangiti ko sa labi nang mapansin ko na may mga sabon at shampoo na din. May mga towels at bathrobe. Kung ganoon, pwede nga talaga akong maligo bago matulog dahil nangagamoy na ako. Nakakahiya kung dumikit ang amoy ko sa malinis na kama. Sa naisip kong iyon walang pag-aalinlangan na hinubad ko ang aking kasuotan. Binuksan ang shower at mabilis na tumapat doon. Ilang saglit lang nag-enjoy na ako sa paliligo, lalo na at puro imported ang mga gamit. Mula shampoo hanggang sa body wash. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na ang sarap pala ng buhay ng mga mayayaman. Kaya pala lalong gumanda ang best friend kong si Bea na ngayon ay Brianna na. Mamahalin ang mga gamit na ginagamit niya sa katawan niya. Well, masaya talaga ako para sa kaibigan ko dahil nakilala niya na ang tunay niyang pamilya. Parang ayaw ko nang umalis pa sa ilalim ng shower dahil nag-enjoy talaga ako. Kaya lang sobrang late na kaya naman kahit nalabag sa kalooban, wala akong choice kundi tapusin ang paliligo ko. Ginamit ko na din ang isa sa mga towel at pinatuyo ang aking katawan.
Nilabhan ko din muna ang hinubad kong damit bago ako lumabas ng kwarto. Pinoproblema ko ang damit na isusuot ko nang dumako ang paningin ko sa kama. May damit na maayos na nakapatong sa ibabaw ng kama at dali-dali kong dinampot iyon. Binulatlat at kaagad akong napangiti ng damit pantulog ito. Pajama at blouse na alam kong kasya sa akin. Grabe, ang sosyal naman nila. Provide din sila ng damit pantulog. Heist, mabuti na lang dahil hindi ko carry na matulog ng nakahubad no. Pinatuyo ko na din ang aking buhok gamit ang isang hairdryer na maayos na nakapatong sa mesa ng vanity mirror. Pagkatapos noon, inaantok akong nahiga ng kama at mabilis na nakatulog. Nasa kalaliman na ako ng aking pagtulog nang maramdaman ko ang paghaplos ng isang kamay sa aking paanan. Noong una, hindi ko pinapansin iyon pero nang maramdaman ko na may mabigat na bagay na dumagan sa akin, kaagad akong nagmulat ng aking mga mata at ganoon na lang ang pagkasindak ko ng kaagad na tumampad sa paningin ko ang isang taong hindi ko inaasahan na makikita ko. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Hindi ba't nasa kabila ang silid mo? Kaagad kong tanong sa kanya. Ninisihan niya lang ako kasabay ng pagdiin niya sa akin sa kama. Akmang sisigaw sana ako kaya lang bigla niyang tinakpan ang bibig ko gamit ang kanyang labi. Halos magkanda duling-duling ang mga mata ko dahil sa takot. First time ko ito at first time na may lalaking pinasok ako sa loob ng kwarto na parang baliw na bigla akong dinaganan at inangkin ang labi ko. Sabi ko na nga ba eh. Manyakis talaga ang taong ito at hindi pwedeng pagkatiwalaan. Diyos ko! Katapusan ko na yata. Sinasabi ko na nga ba eh, may gustong ipakahulugan ang mga titig niya sa akin kanina. Parang may sinasabi ang mga mata niya na pilit kong binabaliwala habang kumakain kami ng dinner. Ang first kiss ko. Ang first kiss na dapat ko sanang ibigay sa unang babaeng gusto kong maging nobya, bigla na lang ninakaw ng Kobe na ito. Nang manyakis na si Kobe na alam niya namang mula umpisa, babae din ang hanap ko. Hindi kami talo at parehong babae ang hanap namin. Mr. Kobe Sebastian. Hayop ka. Ano ba? Bitiwan mo ako. Umalis ka dyan, malakas kong bigkas ng sa wakas ay. Pakawalan niya ang labi ko. Patuloy ako sa pagpupumiglas hanggang sa may narinig akong katok sa pintuan ng kwarto. Wala sa sariilang mabilis akong mapabangon at napahiga ulit habang habol ko ang aking paghinga. Para akong tanga na dali-dali kong inilibot at tigtingin sa paligid. Mag-isa lang ako dito sa silid at walang bakas na may ibang lalaki na nandito sa loob ng kwarto ko. Walang Kobe at nakasara pa rin ang pintuan ng kwarto. Wala sa sariling nasalat ko ang sarili kong labi at wala din naman akong kakaibang naramdaman. Panaginip lang ba ang lahat? Pero bakit ganoon kasagwa? Bakit sa dinami-dami ng pwedeng mapanaginipan, bakit si Kobe Sebastian pa? Pwede namang isang Diyosa at magandang babae. Pwede din ang crush kong si Señorita Butter. Heist, bakit siya pa? Bunga lang ba ng pagod kaya ako na naginip ng ganito? Pero bakit ang lalaking iyon? Marami namang pwedeng mapanaginipan, bakit siya pa? Wala sa sariling dumako ang tingin ko sa orasan na nasa bedside table at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na halos 8:00 na ng umaga. First time kong nagising ng ganito kalate, kaya dali-dali akong bumangon ng kama at nagligpit. Nakakahiya sa lahat ng tao dito sa mansion. Nakikitulog lang ako pero tanghali na akong nagising. Heist, ano na lang kaya ang iisipin ng lahat sa akin? Baka sabihin nila fell at home na ako. Pagkatapos kong ayusin ang beddings ng kama at tupiin ang mga dapat tupiin, patakbo akong pumasok ng banyo. Nagmumug lang ako at umihi. Hindi na ako nag-abala pang suklayin ang buhok ko. Basta ko na lang iyong itinali at naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Ang alam ko may kumatok kanina sa pintuan ng room na ito pero nasaan na kaya? Baka kasambahay iyon na inutusan ng mga amo nila. Heist, lagot na ako. Dapat pala nag-alarm ako eh. Sa bagay, ano nga palang alarm ang gagamitin ko gayong kahit cellphone wala ako. Nang tuluyan na akong nakalabas ng kwarto, sakto naman na bumukas ang pintuan ng room na inuukupan ni Kobe. Hindi tuloy ako makakilos. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko. Kung saan ako pupunta at ano ba ang dapat gawin. Lalo na at napansin ko na naman ang kakaibang titig na ipinupukol sa akin ng manyakis na Kobe Sebastian na ito. Good morning. Kumusta ang tulog mo? Narinig kong bigkas niya.
Kunwari inilibot ko muna ang tingin sa paligid bago ko siya hinarap. Ako ba ang kinakausap mo? Nakataas ang kilay kong tanong sa kanya. Sino ba ang dapat kong kakausapin dalawa lang naman tayo dito. Iyang pasas na pink mo. Kiyafe. Kiyafe. Hindi ba uso ang bra sa inyong mga lesbian? Nakangisi niyang sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Napayakap pa ako sa sarili ko para matakpan ang boobs ko. Gosh, ngayon ko lang na-realize na wala pala akong suot na bra. Kaya pala kakaiba na naman ang mga titig na ipinupukol niya sa akin. Bastos, galit kong singhal sa kanya at mabilis na muling pumasok sa loob ng kwarto. Isang malakas na pagtawa ang naulinigan ko sa kanya bago ko naisara ang pintuan ng kwarto. Pigil ko naman ang sarili ko na labasin siya at suntukin. Abnormal talaga ang lalaking iyon. Kay aga-aga sira na naman ang araw ko. Kung bakit naman kasi sa dinami-dami na pwedeng makabanga sa akin kagabi sa kalsada siya pa talaga. Ayan tuloy, sirang-sira na naman ang araw ko. Kainis. Nagmamadali akong muling pumasok ng banyo para i-check ang damit na hinubad ko kagabi. Ganoon na lang ang pagkadismaya ko ng pagkahawak ko, basa pa ito at hindi pa pwedeng isuot. Nilabahan ko pala ito kagabi at hindi talaga matutuyo dahil dito sa loob ng banyo ko lang sinampay. Heast, kung mamalasin ka nga naman. Ano na ngayon ang gagawin ko? Mahina kong bigkas na akala mo parang talunan na muling lumabas ng banyo at naupo ng kama. Hindi kasi talaga pwedeng lumabas ako na nakadamit pantulog lang. Sobrang visible ng boobs ko tapos wala pa akong suot na bra. Hindi din naman pwedeng hindi ako lumabas ng kwartong ito. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Nag-aalangan man, wala akong choice kundi pagbuksan iyon at ganoon na lang ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mabungaran ko ang best friend kong si Brianna na pala. Good morning, nakangiti niyang bati sa akin habang hawak nito ang kanyang malaking tiyan. Brianna, good morning. Naku, nakakahiya. Talagang pinuntahan mo pa ako dito sa room na ito, nahihiya kong sagot sa kanya. Ano ka ba, ayos lang? Kanina ko lang din nabalitaan na nandito ka pala kaya pinuntahan ka agad kita. Kumusta ka na, hindi ka ba nasaktan sa aksidente na nangyari kagabi? Bakas ang pag-aalala sa boses na tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Si Brianna hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Siya pa rin ang best friend ko na palagi kong kasama noon. Siya pa rin ang biya na palagi kong kasama. Kahit na sobrang layo na nang narating ng antas ng kanyang pamumuhay, hindi man lang nagbago ang pag-ugali niya. Best friend pa rin ang turing niya sa akin. Ayos lang ako, Brianna. Hindi naman ganoon kalakas ang impact ng pagkakabanga sa owner-type jeep ko, kaya hindi ako nasaktan, nakangiti kong sagot sa kanya habang sinsipat ko siya ng tingin. Napakaganda niya pa rin kahit ang laki na ng tiyan niya. Sa baagay, balita kong mahal na mahal siya ng asawa niyang si J-Lord Montenegro. Mabuti naman kung ganoon. Alam mo, sobrang nag-alala ako noong nabalitaan ko na naaksidente ka daw. Akala ko talaga na paano ka na eh. Mabuti at hindi ka nasaktan, Nicole. Siya nga pala, bakit nandito ka pa sa room na ito? Sumama ka sa akin for sure, hindi ka pa kumakain kaya sumabay ka na sa amin sa pagkain. Nakangiti niyang wika sabay hawak niya sa kamay ko at akmang hihilahin niya sana ako palabas ng kwarto nang nagsalita ako. Teka lang, Brianna, hindi pwede eh. Hay, hindi ako pwedeng lumabas, nahihiya kong wika. Natigilan naman siya sabay titig sa akin. Bakit? May masakit ba sa iyo? Nagtataka niyang tanong. Hindi naman, kaya lang hindi ako pwedeng lumabas na ganito ang suot ko, nahihiya kong sagot sa kanya. Napansin ko naman na kaagad niya akong sinipat ng tingin mula ulo hanggang paa. Bakit? Wala namang mali sa suot mo ah. Ang ganda kaya bagay sa iyo, nakangiting sagot niya sa akin. Bagay ba? Parang hindi eh. Feeling ko para akong turo na mahigpit na nakabalot, kaagad ko naman sagot sa kanya. Narinig ko naman ang malakas niyang pagtawa. Turon? Baka sexy na turon? Ano ka ba, Nicole? Halika na. Sumama ka na sa akin. Promise walang dapat na ikahiya sa suot mo dahil ayos lang talaga. Bagay sa iyo, nakangiti niyang sagot at hinila niya na ako palabas ng kwarto. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na lang. Baka kasi mapuwersa ang buntis sa paghila sa akin at mapaanak ng wala sa oras.
Pajama at blouse ang suot ko ngayon at alam kong hindi naman ganoon kasagwa. Kaya lang wala nga akong suot na blouse. Wala din akong panty dahil nilabahan ko din. Wish ko lang talaga hindi ako magmukhang kahiya-hiya sa harapan ng lahat kung hindlagot na. Matiwasay naman kaming nakarating ng dining area ni Brianna. Naabutan pa nga namin si Kobe at Jaylord na nakaupo na at nag-uumpisa ng kumain. Nang mapansin ni Jaylord ang pagdating ng asawa niyang si Brianna, tumayo pa ito at kaagad na ipinaghila ng maupuan ang asawa. Inalalayan niya pang ang makaupo ng maayos at hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kilig para sa kanila. Napakasimpleng gesture pero ang sweet tingnan. Pero teka, nasaan na kaya ang crush kong si Señorita Butter? Bakit wala sila dito sa dining area? Tapos na kaya silang kumain? Maupo ka na din, Nicole. Sumabay ka na sa amin sa pagkain, narinig kong sambit ni Brianna. Kimi naman kong napaupo habang iniiwasan ko na mapadako ang tingin ko kay Kobe. Baka kasi kung ano na namang nakakainis na mga bagay ang makita ko sa kanya eh. Ano ba kasi ang nangyari, pinsan? Nabanga mo daw si Nicole kagabi? Natingnan ba siya ng doktor? Narinig kong tanong ni Brianna kay Kobe. Halata talaga sa kaibigan ko na nag-aalala siya sa kalagayan ko kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa. Kasalanan niya kung bakit ko siya nabanga. Saka, hindi nasaktan iyan, kitang-kita naman sa physical appearance niya na wala siyang injured, narinig kong kaagad na sagot ni Kobe. Pigil ko ang sarili ko na mapaismid. Bakit kaya kapag ang mga kadugo niya ang kausap niya ang tino-tino niya? Kagabi kasi hindi ko siya makausap ng matino eh. Baka matapobre lang talaga ang gagong ito kaya kakaiba ang pakikitungo niya sa akin. Hindi pa rin natin masabi kung ayos siya. Kailangan pa rin siya matingnan ng doktor at responsibilidad mo iyan. Saka, ano na pala ang nangyari sa sasakyan niya? Muling wika ni Brianna. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti ng mabangit nito ang tungkol sa owner-type jeep ko. Ibig lang sabihin, pwede akong maghabol ng damage sa Kobe na ito. Bulok na iyon at dapat nang itapon, baliwalang bigkas ni Kobe. Kaagad naman akong nakaramdam ng inis. Heto na naman kami, salita niya na bulok na ang sasakyan ko. Hindi bulok ang sasakyan ko. Maayos ang takbo noon bago mo ako binangga, hindi ko na mapigilan pang sabat sa usapan nila. Napatingin pa ako kay Kobe at kita ko ang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya habang titig na titig siya sa akin. Titig na hindi ko kayang salubungin kaya kaagad din akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Lintik na iyan, bakit ang gwapo ng mayabang na ito? Kakaiba pala ang hitsura niya kapag sobrang liwanag ng paligid. Mistiso pala at sobrang tangos ng ilong. At ang labi shit, mas mapula pa yata kumpara sa labi ko. Sure ako na hindi siya bading pero bakit feeling ko mas makinis pa yata siya kumpara sa akin. Saka may pagkakahawig man sila ni Señorita Butter pero hindi magkamukha. Busy kayo ngayong araw, di ba? Kami na ang bahala, ni Nicole ang umayos ng gulo tungkol sa sasakyan niya. Tatawag na lang ako ng taong pwedeng magdispatsa at ibibili ko na lang siya ng bago bilang kabayaran sa nangyari kagabi. Wika ni Kobe pagkatapos namin kumain. Kasalukuyan kaming nakaupo dito sa may gazebo habang umiinom ng tea silang dalawa ni Jaylord. Hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang kambal niyang si Señorita Butter. Tanghali na pero parang tulog pa rin sila. Hindi pod. Hindi ako papayag na basta mo na lang idispatsa ang sasakyan ko. Hindi ko mapigilan ang inis ko habang sinasabi ko ang katagang iyon. Nakakainis siya. Basta na lang siyang nagdedesisyon na idispatsa ang kotse ko gayong maayos pa naman. Wala akong plano na ipagawa ang bulok mong sasakyan dahil hasle lang iyon sa panig ko. Ibibili na lang kita ng bago. Naiinis na sagot niya na naman sa akin. Naiinis na napabuntong hininga ako at matalim ko siyang tinitigan. Ano ba ang ikinagagalit mo? Nagmagandang loob na nga ako, tapos ikaw pa itong matapang, muling bigkas niya habang prenteng nakaupo at humihigop ng tea. I think that is a good decision naman. Much better nga na palitan mo na lang ang sasakyan nila, Nicole. Gift mo na lang sa pamilya nila since napakabait naman nila, nakangiting sabat naman ni Brianna. Hindi naman ako naghahangad na bago. Hindi naman ako ganoon ka-oportunista para tangapin ang alok niya. Kaunting paggawa lang ng owner-type jeep, maayos na tatakbo ulit iyon, mahina kong sagot. Kaunting ayos? Bulok na nga, diba? Isipin mo na lang na regalo ko na lang sa inyo ang bago kong bibilihin sa pamilya nyo, sagot naman ni Kobe.
Naiinis na muli ko siyang pinukol ng tingin. Ang galing niyang magsalita. Palibhasa kasi ang dami nilang pera kaya kung makapagdesisyon na palitan ang sasakyan ko ganoon lang kabilis. Actually, pabor sa amin iyon kung tutuusin. Halos kasing edad ko na din kasi ang owner jeep namin at ang dami ng sira. Palagi din tumitirik at sa maintenance palang lugi na kami. Kaya lang ayaw ko din naman tumanggap ng kahit na anong pabor mula sa Kobe na ito. Baka mamaya lalo siyang magmalaki sa akin. Ayaw ko ng ganoon dahil masama ang ugali ng taong ito. Well, ikaw nang bahalang umayos niyan, Kobe. Hindi namin kayo masasamahan dahil meet namin ang mayor ng lugar ng San Rafael. Aasikasuhin namin before magtatlo ang pamimigay ng regalo sa mga tao dahil ngayong araw ang kapistahan sa lugar nila ni Cole, sabat naman ni Jaylord. Wala sa sariling napatitig ako kay Brianna. Kung ganoon, tama pala ang narinig kong chismis. Attend sila Brianna sa kapistahan sa lugar namin mamaya para mamigay ng regalo sa mga kababayan namin. Gusto ko pa naman sanang tumulong pero paano na ang sasakyan ko? Hindi ko dapat lubayan itong Kobe na ito dahil baka bigla na lang akong takasan. Masama pa naman ang ugali ng taong ito. Isasama sana kita ni Cole mamaya sa pamimigay namin ng regalo, pero since may sarili din kayong lakad ni Kobe, unahin mo na lang muna iyon. Habol ka na lang kapag maaga kayong matapos, sabat naman ni Brianna sabay kindat sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Kobe. Anong oras ba tayo aalis para maasikaso na iyang sinasabi mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Ngayon na. Iyan kung ready ka na, yamot na sagot niya sa akin. Tingnan mo ang taong ito. Ang sama talaga ng ugali. Feeling ko talaga napipilitan lang siya na palitan ang owner type jeep ko eh. Ready na ako. Alis na tayo kung ganoon. Mahina kong sagot sabay tayo. Hindi ka magpapalit ng damit? Wala kayatang suot na bra eh. May panty ka ba? Bulgar na tanong niya sa akin na muling nagpabalik sa akin sa pagkakaupo. Sa sobrang gulat ko, tulala akong napatitig kay Kobe. Anong sabi niya? Paano niya nahalata na pati panty wala akong suot? Gusto niya ba talagang ubusin ang pasensya ko? Walang panty? Ikaw talaga umandar na naman ang pagiging wild ng imagination mo, pinsan. Pati si Nicole hindi nakaligtas sa pagiging mapang-asar mo. Natatawang sabat naman ni Brianna. Parang gusto ko na tuloy lumubog sa pagkapahiya. Nakakainis na talaga ang Kobe na ito. Masyadong basa ang bunganga at unprofessional kung magsalita. Heist! Makikita ng lalaking ito. May araw din siya sa akin. Hindi ko talaga makakalimutan ang ginagawa niyang pagpapahiya sa akin. Let's go, Nicole. Sumama ka sa akin. May mga damit ako sa kwarto na hindi ko naman nagagamit. Ibibigay ko na lang sa iyo, nakangiting pagyayaya ni Brianna sa akin. Mabilis naman akong napatayo at kaagad na sumama sa kanya. Mabuti na lang itong kaibigan ko to the rescue. Angel talaga ng buhay ko itong best friend kong si Brianna. Kaya love ko ito dahil kahit na matagal na kaming hindi nakakapag-bonding nandyan pa rin siya at hindi nagbabago ang pagtrato niya sa akin. Naligo at nagpalit lang ako ng damit na bigay ni Brianna bago ako sumama kay Kobe para pumunta ng bayan para bumili ng sasakyan na ipapalit niya daw sa nasirang owner type jeep ko. Alam kong sobra-sobra ang offer niyang ito sa akin, kaya lang pinanindigan niya talaga na hindi niya daw talaga ipapagawa ang bulok kong owner type jeep kahit na anong mangyari. Ano nga ba ang pwede kong gawin? Ano ba ang tamang desisyon? No choice kundi ang pumayag kaysa naman wala kaming gagamitin sa palengke. Hirap kaya ng walang sariling sasakayan. Lalo na sa klase ng negosyo meron kami. Mahihirapan kami sa pag-aangkat at pagde-deliver ng isda. Since offer niya at nag-insist siya, di pagbigyan. Hindi ko naman hinihingi ito Tahimik kami buong biyahe. Walang sino man sa amin ang gustong magsalita, kaya nanahimik na din ako. Ayaw ko din naman siyang makausap. Palaging masama ang tabas ng dila niya at wala akong panahon para patulan siya. Baka mag-away lang kami. Ang 2 oras na time frame na biyahe namin papuntang bayan ay ginawa lang halos 1 oras nitong si Kobe. Paano ba naman kasi, halos paliparin niya na ang sasakyan niya. Halos paliparin niya na akala mo naghahabol kay kamatayan. Wala talagang modo ang lalaking ito. Ni hindi niya man lang naisip na halos maihina ako sa shorts ko dahil sa nerbiyos.
Bakit dito? Seryoso kong tanong sa kanya nang sa wakas huminto din ang kotse niya. Halos bumaliktad na din ang sikmura ko dahil sa pagkahilo, dahil sa bilis ng pagpapatakbo niya ng kotse niya, tapos siya parang wala lang. Para bang normal na lang sa kanya na magpatakbo ng sasakyan na akala mo wala ng bukas. Hindi ba't sasakyan ang bibilhin natin? Natural dito tayo sa car showroom, aalangan naman sa wet market tayo pupunta. Bakas ang inis sa boses na sagot niya. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin walang owner-type jeep ang showroom na iyan. Hindi mo ba nabasa ang signage nila? Puro kotse ang binibenta nila at walang owner-type jeep dyan, naiinis kong sagot sa kanya. Parang walang narinig na binuksan niya ang pintuan ng kotse at bumaba. Wala akong choice kundi ang bumaba na din sa takot na baka i-lock niya ako sa loob. Baka ito pa ang ikamatay ko. Mr. Sebastian. Ano ba? Sinabi kong hindi dito ang destinasyon natin eh. Naiinis kong bigkas habang parang walang narinig na pumasok na siya sa loob. Wala akong choice kundi ang muling sundan siya, lalo na at biglang lumapit ang isang lalaki na may bitbit na payong. Bigla akong pinayungan nito at dahil hindi ako sanay sa gesture ng ibang tao, wala akong choice kundi mabilis na humakbang papasok ng showroom. Naabutan ko si Kobe na kausap niya ang isa sa mga sales representative. Tahimik naman akong lumapit sa kanila. Iyan lang ba ang model na meron kayo? Narinig kong seryosong tanong ni Kobe sa kausap niya habang sinisipat niya ng tingin ang sasakyan na nakadisplay. Napatitig ako doon at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang halos umabot iyon ng mahigit 2 milyon. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Hindi ba siya nag-iisip o talagang wala lang sa kanya ang gumastos siya? Kung ipinagawa niya na lang sana ang sira ng owner-type jeep ko, baka hindi aabot ang gastos niya sa halagang 50,000 pesos. Iyan lang po sir eh. Kung may preferred kayong unit pwede naman natin orderin ngayon. Siguro in 7 days maximum ma-deliver na din kaagad ang unit. Nakangiting sagot ng kausap niya. Parang gusto ko tuloy kilabutan habang iniisip kung gaano ba kaseryoso ang Kobe na ito sa desisyon niya. Well, kailangan na namin ang sasakyan na iyan kaya ayos na siguro iyan. What do you think? Bigkas ni Kobe sabay baling ng tingin sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Pwede bang mag-usap muna tayo? Hilaw ang angting sagot ko sa kanya. Tungkol saan? May dapat pa ba tayong pag-usapan? Wala akong time na magtagal dito lalo na at kailangan ko na din makabalik kaagad na Hacienda Montenegro, seryosong sagot niya sa akin. Kung ganoon, siya na ang busy. Nagmamadali pala siya eh, dapat ipinagpaliban na lang muna ang pagpunta namin dito sa bayan. Saka, kung nagmamadali siya mas lalong nagmamadali ako lalo na at alam kong hinihintay na ako nila nanay sa bahay namin. Araw din ang kapistahan ngayon sa lugar namin at nangako ako kay Brianna na tutulong ako sa pamimigay ng mga regalo sa mga kababayan ko. E di babalik na lang tayo. Marami pa namang araw eh, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. No. Don't have time to do that at hindi ko din alam kung hanggang kailan lang ako pwedeng magstay ng Hacienda Montenegro. Busy person at kailangan na nating mabili ang sasakyan para makapag-moved on na tayo pareho, seryoso niyang bigkas. Hindi niya nahinintay pa ang pagsagot ko at muli niyang hinarap ang kausap na sales representative. Ready mo na ang mga papeles at kukunin na namin ang sasakyan na iyan, pautos na wika niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Grabe siya parang bumili lang siya ng isda sa palengke sa mga desisyon na ginawa niya. Yes sir. This way sir please, ngiti na sagot naman ng staff na nag-assist sa kanya. Wala akong choice kundi ang mapasunod sa kanila at dinala kami ng staff sa parang isang kwarto at pinaupo. Panoorin niyo po muna ang naka-flash sa monitor na iyan sir habang inaayos namin ang mga papeles. Kanino po ba ipapangalan ang sasakyan? Hihingi po sana kami ng nakangiting wika ng nag-a-assist sa amin. Napansin kong napatitig sa akin si Kobe sabay tango. Ano pa ang hinihintay mo? Ibigay mo na ang ihi mo para matapos na seryosong wika niya sa akin. Kaagad ko naman siyang pinanlakihan ng mga mata. Bakit sa akin? Sa kaayaw ko. Hindi ko matatangap ang sasakyan na iyan, kaagad kong sagot sa kanya sabay iling. Narinig ko pa ang marahas niyang pagbuntong hininga at mabilis na lumapit sa akin. Inagaw niya ang hawak kong backpack at naghalungkat sa loob. Mr. Sebastian, ano ba?
Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ha. Ibalik mo sa akin ang gamit ko, naiinis ikong wika sa kanya at akmang aagawin sa kanya ang bag ko, pero mabilis niyang nahugot mula sa loob ang aking wallet at binuklat. Inilabas niya ang aking driver's license at iniabot sa staff na nag-a-assist sa amin. Pakibilisan lang. Nagmamdali kami, pahabol na wika niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapakamot ng aking ulo. Marahas akong napabuntong hininga sabay tayo. Walang sabi-sabing naglakad ako paalis at diretso sa labas ng showroom. Kung ayaw niyang makinig sa akin, bahala siya. Bumili siya ng sarili niyang sasakyan dahil hindi ko tatangapin iyon. Abat kahit mahirap ako pero may prinsipyo ako no. Hindi ko kailangan ng kotse. Owner type jeep ang kailangan ko at wala ng iba. Ilang beses kong narinig ang pagtawag ni Kobe Sebastian sa pangalan ko pero hindi ko siya pinakinggan. Diretso lang ang lakad ko at wala akong pakialam kung saan man ako makarating. Anong palagay sa akin ng Kobe na iyan madadala sa pagbili ng kotse kapalit ng owner type jeep ko? No. 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 Hindi niya ako madadala sa mga ganyang bagay. Owner type jeep ko ang nasira, kaya dapat iyon din ang ipalit niya sa akin. Nico! Where are you going? Pwede bang tumigil ka na, narinig kong muling tawag niya sa akin. Naiinis akong napahinto sa paghakbang at galit siyang hinarap. Mr. Sebastian, kung may pupuntahan ka, pwede bang hayaan mo na muna ako? Galit kong wika sa kanya. Salubong ang kilay na naglakad siya palapit sa akin at mabilis akong hinawakan sa braso. Hala, ang gwapo naman ng guy. Ang swerte ni girl, bago pa ako nakasagot kay Kobe isang boses ang nakaagaw pansin sa pandinig ko. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko, at sumalubong sa akin ang dalawang babae na nakatitig sa gawin naming dalawa ni Kobe na halata sa mga hitsura na kinikilig sila. Parang may lovers quarrel sila. Sana maghiwalay sila para maambunan man lang ang katulad nating single ng kahit isang ngiti at titig ng pogi na iyan, narinig kong sagot ng isa pa. Lalong nalukot ang ekspresyon ng aking mukha. Imgin, napagkamalan kaming dalawa ni Kobe na may relasyon. Ayos lang sila. Shit, hindi pa nga naging kami, hiwalayan na kaagad ang topic. Saka, paanong maging kami ng Kobe na ito pusong lalaki din ako. Hey! Let's go back. Kung ayaw mo ng kotse, fine. Bahala ka, naiinis niyang sagot sa akin. Akmang hihilahin ko sana ang braso ko na hawak niya pero sobrang higpit naman kasi. Halatang wala siyang balak na pakawalan ako. Isa pa, kailangan ko na palang sumama sa kanya, lalo na at napagkakamalan na kami ng iba na may relasyon. Hindi kayang tangapin ng isipan ko iyon dahil hindi naman totoo. Ni sa kasulok-sulukan ng utak ko, wala akong balak na makipaglapit sa mayabang na Kobe Sebastian na ito. Pagkatapos niyang mabayaran ang atraso niya sa akin, never na talaga akong lalapit-lapit sa kanya. Iiwas na ako sa taong ito dahil puro kamalasan lang magiging hatid niya sa akin. Muli kaming bumalik sa parking area ng showroom. Binuksan niya ang pintuan ng passenger seat at pinasakay ako. Hindi na ako nagmatigas pa dahil sobrang init kaya dito sa labas. Tagaktak na din naman kasi ang pawis sa noo ko at ramdam ko na din ang pagkabasa ng aking likod. Pumasok na din muna siya sa loob ng kotse at ini-start ang makina. Napansin ko pa nga na itinodo niya ang buga ng aircon at muli siyang lumabas. Wait for me here. Kukunin ko lang ang mga naiwang gamit sa loob, seryosong wika niya sa akin at hindi niya na hinintay pang sumagot ako. Mabilis niya na akong tinalikuran. Nasudan ko na lang siya ng tingin. Kung hindi pa ako nag-walk out, wala talaga siguro siyang balak sundin kung ano ang nais ko. Pala desisyon ang kung magnawala naman sa lugar. Halos 3 minuto din nagtagal si Kobe sa loob ng showroom bago siya lumabas. Bitbit niya ang backpack ko at pagkabukas niya sa pintuan ng driver's set, nakasimangot na inihagis niya sa akin ang aking backpack. Hindi ko na lang pinansin ang tantrums niya at parang walang nangyari na diretso lang ang aking tingin. Nagbago na ang isip ko. Don't have time to your excuses at kung gusto mong ipagawa ang bulok mong sasakyan, edi ipagawa natin, bigkas niya bago niya minanyobra ang manibela. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiti. Ibig sabihin ako din pala ang nagwagi sa pagitan naming dalawa. Nakaka-proud tuloy. Dahil wala naman na kaming gagawin dito sa bayan, napansin kong pabalik na ng mansion ang tinatahak namin. Wala sa sariling napasulyap ako sa seryosong mukha ni Kobe bago ako nagsalita.
Sa may bus stop na lang ako, mahina kong bigkas. Kaagad kong napansin ang pagsalubong ng kilay niya. Ang gwihis, seryosong tanong niya sa akin. Para diretso na ako ng San Rafael. Kailangan ko nang umuwi sa amin at baka hinahanap na ako nila nanay, seryosong sagot ko sa kanya. No. Sa mansion tayo. Wala akong tiwala sa bus-bus na iyan. Baka kapag may masamang mangyari sa iyo ako pa ang masisi ng lahat seryosong sagot niya sa akin. Hindi ko na naman mapigilan pa ang makaramdam ng kauting inis dahil sa sinabi niya. Napaka-advance niyang mag-isip. Paanong may mangyaring masama sa akin sanay naman akong sumakay ng bus. Hindi din ako anak mayaman na kagaya niya para matakot na baka kidnap. Mr. Sebastian, sa bus stop lang ako, muli kong bigkas. Ramdam ko na ang inis sa buo kong sistema. Bakit ba kulit ng taong ito? Hindi niya man lang naisip na hindi na siya nakakatuwa at wala siyang karapatan na panghimasukan ang mga desisyon ko sa buhay. No. I mean it. Sa mansion tayo at wala kang magagawa, salubong ang kilay na bigkas niya. Naramdaman ko na naman ang pagharurot ng sasakyan niya, kaya wala sa sariling kaagad kong ikinabit ang aking seatbelt. Mahirap na. Baka may mangyaring masama sa amin sa pagiging kaskasero niya at sa labas ako pupulitin. Mas mabuti nang may seatbelt ako in case of emergency. Hindi na ako nagpumilit pa na ibaba niya ako sa bus stop dahil wala na naman sa mood ang masama ang ugaling Kobe Sebastian. Habang nasa biyahe kami, tinawagan niya si Andrew na kung pwede tulungan siyang maghanap ng talyer or pagawaan ng sasakyan para sa pagpapagawa ng owner-type jeep ko. Hindi niya daw kasi kabisado ang lugar kaya wala siyang ideya. Ewan ko ba sa taong ito? Pwede naman siyang magtanong sa akin dahil maisuki na akong talyer kung saan pwede namin ipagawa ang aking owner-type jeep kaya lang wala yata siyang balak na muli akong kausapin. Halata pa rin sa hitsura niya na naiinis siya sa akin. Pagkataos ng mahigit 1 oras na biyahe, maayos naman kaming nakarating ng Hacienda Montenegro. Pagkapasok ng sasakyan sa loob ng gate ng mansion, kaagad kong napansin sila Senyorita Butter at Andrew na may kausap na mga taong ngayon ko lang nakita. Marunong ka naman siguro ang magbukas ng pintuan ng sasakyan, di ba? Muling napabaling ang tingin ko kay Kobe nang muli siyang nagsalita. Nakapatay na ang makina ng sasakyan niya at mabilis na siyang bumaba. Ni hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataon na makasagot. Wala sa sariling napasimangot tuloy ako. Nakakarami na sa akin ang taong iyon. Heist talagang dito sa mansion. Lalo akong matatagalan nito sa pag-uwi sa San Rafael. Mukhang nakaalis na din sila Brianna para mamigay ng mga regalo sa mga kababayan namin. Kanino kaya ako sasabay nito pa uwi? Maglalakad pa ako ng halos 10 minuto bago makarating sa labasan at mag-aabang ng masasakyang tricycle pa uwi. Kainis ang Kobe na ito. Kung nakinig lang siya sa akin kanina baka nasa San Rafael na din ako Masyado kasing pabebo at grabe na ang abala na ibinigay niya sa akin mula kagabi hanggang ngayong araw. Napansin kong naglakad patungo si Kobe kina Senyorita Butter kaya bumaba na din ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung alin daan ang tatahakin ko. Papasok ba ng mansion or palabas ng gate? Heist, nakaalis na nga talaga siguro ang best friend kong si Brianna dahil wala na ang kotse na palagi nilang ginagamit. Mas pinili ko ang pangalawang naisip ko. Naglakad ako patungo sa may gate para sana umuwi na nang marinig ko ang boses ng crush kong si Senyorita Butter. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Iba talaga ang epekto sa akin ang boses ni Senyorita. Ganda niya kasi parang ang sarap sa pandinig na tinatawag niya ang pangalan ko. Sayang nga lang at pag-aari na siya ni Andrew. Kailangan ko na tuloy tangapin sa sarili ko na hindi na kami pwede at dapat ko nang kalimutan kung anuman ang nararamdaman ko para sa kanya. Isa pa, alam ko sa sarili ko na hindi papatol si Senyorita sa mga kagaya kong lesbian. Dagdagan pa na mahirap ako kaya hindi talaga pwede. Nico, saan ka pupunta? Halika muna dito. Ipapakilala kita kina Mommy at Daddy, muling tawag ni Senyorita sa akin. Mommy at Daddy daw. So ibig sabihin, mga magulang nilang dalawa ni Kobe ang kaharap niya ngayon? Shocks! Dahil sa pagtawag na iyon ni Senyorita sa akin, wala akong choice, kundi ang pumihit paharap sa kanila. Naglakad palapit sa kanila na may kaunting kaba na nararamdaman sa puso ko. Kobe, siya na ba ang bago mong girlfriend, iho?
Bakit hindi mo ipakilala sa amin? Narinig kong kaagad na wika ng babae pagkalapit ko sa kanila. Maganda siya at may hawig siya kay Senyorita Butter. Walang dapat pagtalunan, talagang siya ang mommy ni Senyorita. Girlfriend? Mom. You're wrong. Hindi siya ang taong type ko na magugustuhan ko. Kaagad naman ding sagot ni Kobe Sebastian na akala mo diring-diri sa akin. Gagong ito akong makapagsalita, akala mo naman. Papatulan ko siya. Sus! Huwag magsalita ng tapos. Baka mamaya bigla mo na lang kainin ang sinasabi mo ngayon, pagtatawanan talaga kita. Si Senyorita Butter na ang sumabat. Malayong malayo talaga siya sa ugali ng kakambal niya. Yisa the way mom, siya nga po pala si Nicole. Friend at siya din ang best friend ng pinsan kong si Brianna. Nadisgrasya po kasi siya ni Kobe kagabi kaya siya nandito, nakangiting wika ni Butter sa kanyang ina. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay ng mommy niya at seryosong tinitigan ang anak na si Kobe. Nakadisgrasya ka ng babae. At kaibigan pa talaga ng pinsan mo. Kailan ka ba talagang bata ka titigil sa kakalaro sa damdamin ng mga babae? Hanggang dito ba naman sa probensya ng napangasawa ng kapatid mo, maghahasik ka ng pagiging mapaglaro mo sa mga babae, galit na kastigo ng ginang sa anak niya. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Anong disgrasya ba ang pinag-uusapan namin dito? Saka bakit nasali sa usapan ang pagiging playboy ni Kobe Sebastian? Anong connections noon sa pagkakabangan niya sa owner-type jeep na ginamit ko? Of course not. Mom naman, hindi disgrasya katulad ng tumatakbo sa isipan niyo po. Hindi ganoon, kaagad namang apela ni Kobe. Wala sa sariling napatitig ako kay Senyorita Butter para sana pakiusapan na i-correct niya ang sinabi niya. Linawin niya dahil kahit ako naguguluhan din eh. Iba kasi ang kahulugan eh. Hindi kayang tangapin ang isipan ko. Kobe, hindi kagaya ang Manila sa probensya. Mapipikot ka niyan sa mga pinanggagawa mo eh. Hinay-hinay lang pagdating sa mga babae at hindi maubos ang mga iyan, sabat naman ng daddy nila. Diyos ko, ano ba kasing disgrasya ang ibig ipakahulugan ni Senyorita Butter? Hindi disgrasyang katulad ng topic ngayon. Iba iyon at iba ang disgrasya sa kalsada. Mali. Hindi ko magagawa iyon, wala akong balak na pumatol sa mga kagaya niya na mas matapang pa sa akin, narinig kong sagot ni Kobe. Sana naman kasi ipaliwanag ng maayos ni Senyorita Butter ang tungkol sa disgrasya topic para hindi ma-misinterpret ng parents nila. Nakadisgrasya ka ng inosenteng tao, tapos iyan ang sasabihin mo. Na wala kang ginawang masama, kaagad namang sabat ng mommy nila. Parang gusto ko na tuloy magpaalam sa kanila dahil feeling ko umiinit na ang topic eh. Naku! Hay, hindi po iyon ang ibig sabihin ni Senyorita Butter, madam. Ang ibig niya pong sabihin na nadisgrasya ako ni Sir Kobe sa sasakyan. Nabangan niya po ang owner-type jeep ko kagabi, kinakabahan kong sabat. Ako na ang magpaliwanag dahil baka kung saan pa humatong ang pag-uusap na ito. Baka mapunta pa sa shotgun wedding ang lahat dahil nadungisan ko ang pagkatao ng anak nila. Chair! Nadisgrasya ka sa kotse. Nabanga ka? God! Akala ko kung ano na. Pero kumusta ka, hindi ka pa nasaktan, iha? Hindi ka ba napuruhan? Kobe, napatingnan mo na ba siya sa doktor? Kaagad na sagot ni madam. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talagang mabait ang lahi nila. Mabait ang best friend kong si Brianna. Mabait din ang crush kong si Senyorita Butter. Pero syempre, liban kay Kobe nasaksakan ng sama ng ugali. Ipinaglihi yata sa sama ng loob kaya laging mainit ang ulo at masyadong mapang-asa. Ayos lang po ako, madam. Hindi po ako nasaktan. Salamat po sa pag-aalala, nahihiya kong sagot. Diyos ko, bakit ba nila ako pinag-aaksayahan ng oras? Good. Mabuti naman kung ganoon. Pagpasensyahan mo na iyan si Kobe, iha ha? Ganyan lang iyan pero mabait na bata iyan. Don't worry, pababayaran natin sa kanya ang naging damage, sanhi ng disgrasya, nakangiting sagot sa akin ni madam. Salamat po, madam, nahihiya ko namang sagot. Teka lang, ano nga pala ang pangalan mo, iha? Muling tanong niya sa akin. Nicole, her name is Nicole, mom, kaagad namang sagot ni Senyorita Butter. Really? Nice to meet you, iha. Ikaw pala ang minsang nababangit ni Brianna na best friend niya. Hindi ka ba nasaktan?
Nako, pagpasensyahan mo na ang anak naming iyan. Kasero kasi talaga iyan, kaagad naman nasagot ng mommy ni Senyorita Butter. Grabe, kahit na mukha siyang sosyalin pero ang bait din naman talaga. Hindi din siya mukhang matapobre at nag-aalala sa kalagayan ko. Ayos lang po talaga ako, madam. Hi, hindi naman po ako nasaktan, ma'am, nahihiyang sagot ko. Diyos ko, gusto ko nang umalis sa harap nila. Hindi ko kayang makikipagtitigan sa kanila dahil hindi ko ma-imagine kung gaano sila kayaman. Hindi nila ako dapat pag-aksyahan ng oras. Naayos mo na ba ang tungkol sa damage ng sasakayan niya, Kobe? Iyan ang palagi kong paalala sa iyo, huwag kasing magmaneho ng nakainom, sabat naman ng ama nila. Sa boses pa lang nito, halata na ang authority. Lalaking lalaki at ang tikas niya. At isa pa sa napapansin ko, super gwapo niya. Hindi na ako nagtataka pa kung bakit napakaganda ni Senyorita Butter. Ang ganda at pogi pala ng mommy at daddy niya. Nasa genes naman pala ang lahat. Ayos naman po. Nagkasundo na po kaming dalawa ni Sir Kobe na ipapagawa niya na lang ang owner-type jeep ko. Salamat po sa pag-aalala, nahihiya kong sagot. Talagang nilagyan ko ng Sir, bago ko sambitin ang pangalan ng anak nila para isipin nila na hindi kami close ng anak nila at casual lang ang pakikitungo namin sa isa't isa. Napagkamalan pa naman akong may nangyari sa amin ng anak nila kanina at ayaw ko nang mangyari iyon. Hindi kami talo ni Kobe Sebastian at sa ngayon, wala kong ibang crush kundi si Senyorita Butter lang talaga. Pagkatapos ng medyo matagal na pag-uusap, biglang lumabas sila Donya at Don Diosdado galing sa loob ng mansion. Mukhang kakarating lang ng mga magulang nila Senyorita Butter dahil sa batian nila. Kung ganoon, pagdating nila sa mansion, problema tungkol sa disgrasya ang unang napag-usapan imbes na kumustahin ang makipagbonding sila sa kanilang anak. Nakakahiya tuloy. Makauwi na nga lang. Hindi ako miyembro ng pamilya na ito at wala akong rights para magstay at sirain ang moments nila. Tutal, nakuha na ng talyer ang sasakyan ko at kasalukuyan ang ginagawa. Tutupad sa usapan si Kobe at ayos na sa akin iyon. It said, Senyorita, magpapaalam na sana ako na uwi na, nahihiya kong muling bigkas. Hauwi ka na? Pero bakit? Mamaya na. Friend ka ni Brianna kaya pwede din tayong maging friend kaya stay ka muna dito. Usap muna tayo, nakangiti niyang sagot sa akin. Ngayon ko lang napansin na lalong gumanda si Senyorita Butter. Maganda na siya before pero parang mas lalong nag-glow ang ganda niya. Dahil ba nakatulog siya ng maayos or baka naman nasobrahan sa alaga ni Andrew? Heist, wala na talaga. Wala na akong pag-asa kay Senyorita Butter. First time kong makaramdam ng matinding paghanga sa isang babae pero bigo kaagad ako. Heist, sana kapag dumating ang isa pang babae na magustuhan ko wala nang sabit. Ang hirap ng ganito, masakit sa kalooban. Nakakapanghinayang. Baka kasi hinahanap na ako nila nanay at tatay, Senyorita. Kagabi pa ako, wala sa amin nahihiya kong sagot sa kanya. Kay Brianna, ayos lang na maging magkaibigan kami dahil noon pa man, friends na kami. Pero kay Senyorita Butter, malabo. Una ko siyang nakilala bilang isang mayaman na tao at nakakahiya na makipag-friends sa kanya. Baka mapagbintangan pa akong oportunista. Saka baka lalong ma-develop ang feelings ko para sa kanya, mas mahirap iyon. Taken na si Senyorita at nakakahiya sa asawa niyang si Andrew na napakabait din sa akin at sa aming pamilya. Tahimik akong nakaupo habang tinatahak namin ang daan pa uwi sa bahay. Sa wakas makakauwi na din ako sa amin at sana lang talaga hindi ako mapagalitan nila nanay at tatay dahil malapit na magtanghalian pero heto ako. Pistang-pista pero wala akong naitulong sa trabaho sa loob ng bahay namin. Sir, hindi dyan ang daan. Balik po tayo. Napatuwid ako ng upo nang mapansin ko na lumagpas ang sasakyan ni Kobe sa daan kung saan tumbok na sana ang bahay namin. Malapit lang naman ang lugar ng San Rafael sa Hacienda Montenegro, kaya wala pang 20 minuto nandito na kami sa barangay namin. Kapansin-pansin na may kapistan na nagaganap dahil sa mga banderitas na nakasabit. Siguro nasa plaza sila Brianna at namimigay na ng regalo. Pupunta din ako doon mamaya. Magpapakita lang ako kina nanay sa bahay namin. Baka sobrang nag-aalala na sila sa akin at imbes na mag-enjoy sila sa kapistahan, ako ang iniisip nila. Kung bakit kasi tulala ka dyan Ayusin mo kasi ang pagtuturo ng tamang direksyon para hindi tayo magkandaligaw,
ligaw, naiinis na sambit ni Kobe Sebastian. Salubong na naman ang kilay niya na parang napakalaking big deal ang hindi ko kaagad pagsabi sa kanya kung saan siya liliko. Alam kong napipilitan lang siyang ihatid ako. Noong nalaman kasi ng mga magulang niya na gusto ko nang umuwi inutusan kaagad siya na ihatid ako. Total naman siya daw ang nakadisgrasya sa sasakyan ko. Kiyekhe. Sige dyan na lang sa tabi bababa na lang ako. Lalakarin ko na lang ang way pa uwi ng bahay total malapit na lang naman, naiinis kong sagot sa kanya, sabay tangal ko sa sarili kong seatbelt. Nakakainis ang taong ito. Sa buong buhay ko siguro dito sa lupa hindi ko talaga siguro makakasundo ang taong ito. Ang daming arte sa buhay eh. Hindi naman siya umimik pero salubong ang kilay na minamaniobra ang kotse pabalik. Pumasok kami sa daan kung saan tumbok ang bahay namin at ilang saglit lang narating din namin kaagad ang aming destinasyon. Nandito na tayo. Salamat sa paghatid, kaswal kong bigkas sa kanya at mabilis na binuksan ang pintuan ng sasakyan. Iyon nga lang, bago pa ako nakalabas ng sasakyan, nauna nang lumabas si nanay at puno ng pagtatakang tumingin sa gawin namin. Nico! Diyos ko, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kaagad niyang bulalas at mabilis na naglakad palapit sa amin. Sinipat muna ako ng tingin at mahigpit akong niyakap. Nay naman ayos lang po ako. Galing ako ng Hacienda Montenegro, mahina kong sambit. Ikaw na bata ka. Kailan ka ba matutong magpaalam kapag may lakad ka? Project lang sa school ang paalam mo noong isang araw at tapos nakalimutan mo nang umuwi. Alam mo bang naghahanda na kaming pumunta sa police station para sana i-report na missing ka? Bigkas niya naman sa akin, pagkatapos niya akong pakawalan, hindi ko naman mapigilan na mapakamot ng ulo ko. Nasaan ang jeep? Sino iyang kasama mo anak? Ang gwapo. Boyfriend mo ba? Nagtatakang tanong ni nanay sa akin sabay turo kay Kobe na noon ay bumaba na din pala ng sasakyan. Tingnan mo ang taong ito, imbes na umalis na talagang nagawa niya pang bumaba ng kotse niya at magpakita kay nanay. Magandang tanghali po. Pasensya na po kung ngayon ko lang naihatid si Nicole. Kailangan pa kasi naming asikasuhin ang jeep niya, wika naman ni Kobe kay nanay. Nagtatanong ang mga matang tumitig si nanay sa akin. Nabangga niya po kasi kagabi ang jeepnay, kaagad kong wika. Napansin ko naman na kaagad na naningkit ang mga matang tumitig si nanay sa akin. Sinabi ko naman kasi sa iyo na huwag mo na munang ibiyahe ang jeep dahil walang ilaw. Matigas kasi talaga ang ulo mo. Mana ka talaga sa tatay mo. Sa katigasan ng ulo muntik ka ng madisgrasya at makadisgrasya, kaagad na sagot ni nanay. Bakit ko nga ba pala nakalimutan na mabunga nga pala ito? Hindi lang hatala dahil pagdating sa ibang tao, mabait isyang makiharap. Pero pagdating sa akin na anak niya saksakan ang tining ng boses nito minsan eh. Nako, wag niyo na pong sisihin si Nicole tungkol dyan ma'am. Nagawa na po ng paraan ang owner type jeep niyo. Kasalukuyan na pong inaayos, muling wika ni Kobe. Napansin kong sobrang bait ng boses niya ha? Parang sinanay din siya mabait makiharap sa ibang tao liban sa akin. Nako, pasensya ka na sa anak ko iho. Naisturbo ka pala tuloy. Teka lang, dayo ka ba sa lugar na ito? Ngayon lang yata kita nakita dito sa lugar namin nakangiting wika ni nanay. Kobe po ang name ko. Kakambal ko po ang napangasawa ni Andrew Montenegro at pinsan ko po si Brianna, nakangiting pakilala ni Kobe sa sarili niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Ako dapat ang magpapakilala sa kanya kay nanay kung interesado siyang makipagsikahan kay nanay. Dahil nagpakilala na siya, never mind na lang. Ako naman si Aling Vicky iho. Anak ko iyan si Nicole. Pagpasensyahan mo na ang batang iyan ha. Makulit lang iyan pero mabait din naman, nakangiting sagot ni nanay. Para bang sobrang palagay na ng loob niya kay Kobe. Mukhang nag-enjoy na sila nanay at Kobe sa pag-uusap ng may huminto na tricycle sa gilid ng kalsada. Mula doon bumaba si tatay na hindi magkanda, ugaga sa kanyang mga daladala. Vicky, mabuti naman at nakauwi na iyang si Nicole. Halikayo dito tulungan niyo ako sa mga daladala ko, narinig kong tawag ni tatay. Nagulat naman ako dahil mabilis ang hakbang na lumapit si Kobe sa kanya at kinuha sa loob ng tricycle ang dalawang eco bag na hindi ko alam kung ano ang laman. Sa dami ng mga dala ni tatay talo niya pa ang naggrocery na never niyang ginawa. Grabe, ang daming ibinigay nila Brianna sa mga tao. Napakabait na bata.
Hindi akalain ang lahat ng galing pala sa mayamang angkan ang batang iyon, narinig kong sambit ni tatay. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Kung ganoon, isa kami sa naambunan ng grasya galing sa pamimigay ng regalo nila Brianna sa mga kababayan namin.